saludo to my followers, to my avid viewers in my channel, and also sa mga bago lang sa channel. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-open. You are welcome here. At ngayon, tunghayan natin ang video kung paano ang paghanap ng treasure using the bird sign right here in my channel. Alright guys, at meron na naman tayong isang isolve na puzzle ngayon tungkol sa bird sign. Ito'y pinadala ng ating isang kaibigan na katiats doon sa Luzon, pero nagkataon din na meron sa mga compilation ng father ko na ganito. Ang bird sign na kung saan ay yung tagong yaman ay nasa itaas at hindi sa baba. Okay, at atin muna tingnan ang mga meaning ng bird sign. Okay, bago tayo magpatuloy. So ito tayo sa figure 1. Pag nag-iisang ibon lang, basically ang kanyang tuka or yung beak ay nagpo-point sa treasure. Ayan. At kung ang tuka niya ay naka-point sa itaas, of course sa itaas ang punteriya natin. At ito'y sign na gawa ng mga Japanese Engineering Battalion, kasi alam natin na mayroong 4 na grupo na nagbaon ng kayamanan ng emperor dito sa Pilipinas. Kasama doon si Tanaka, si Yamashita, si Takeda, saka itong Engineering Battalion na ito ang pinakamagaling gumawa ng mga treasure vault, kasi sila ay mga engineers at marunong sila sa constructions at mga paggawa ng tunnel. Sa figure 2 naman, ito ay kung nakapoint ang muso ng ibon sa kanyang pugad o sa kanyang sisiw, ito yung nest. So under the nest, under the pugad, ay diyan ang treasure. Kung ito ay nasa lupa, nakapoint, hukay natin. Pero sa kaso natin ngayon, kasi ang bird's nest or yung ibong, karamihan sa ibon kung ito'y magpupugad o gagawa ng kanilang nest ay hindi sa lupa. Kukunti lang ang ibon na nagpupugad sa lupa, pero pinakamaraming ibon ay nagpupugad sa itaas, sa kahoy, sa mga butas ng yungib sa itaas. Kaya sa kaso natin ngayon, ang pinadalang picture na ito ay sketch lamang at pinaganda ko para mas klaro ninyo ang illustration. Ito talaga ay tugma na tugma sa bird sign na kung saan ang kayamanan ay nakatago sa itaas. Ngayon guys, pakita natin ang picture. Okay, ito na yon. At merong 3 sign na nakita. Merong arrow sa baba. Ito guys, merong arrow. Kaya lang hindi na naisama. Meron kasing pag-arrow yan, may kasama yan ng mga dots or mga small lines. Kaya lang hindi niya siguro napansin. Ito lang ang pinadala niya na sketch. At yan ay enhance ko na, tinulayan ko at pinaganda ko pa. Pangalawang sign ay itong parang sun, pero hindi siya actually sun. Hindi siya sign na spokes. Kasi yung spokes ay nag-indicate yun ng distance, ang ganito. Siya ay dubli-dubli yung kanyang liters. So meaning to say, yan ay liters. Kumikinang siya. Dubli-dubli kasi ang guhit niya. Meaning kumikinang. Kung hindi yan mga diamonds, yan ay mga gemstones or jewelries na kumikinang. So dito siya banda, pero walang pointer. Ito lang ang nagpo-point na papunta doon. At meron ding pangatlong sign, itong ibon. Ito yung legit sign na magtuturo sa treasure. Ngayon guys, tatahimik muna ako. Kayo muna ang mag-analyze niyan. Kasi parang nakikita ko na kaagad kung saan, di ba?
Pero kayo muna, ako muna ay tatahimik ng 5 minutes at kayo muna ang mag-solve niyan at hanapin nyo kung saan nakalagay ang treasure. Dito ba? Dito ba? Dito ba sa may sun? Dito ba sa gitna? Okay? Kasi alam nyo naman ang mga Japanese ay very tricky yan sa pagbaon. Meron silang mga traps, di ba? So ako itatahimik muna ng 5 minutes at kayo muna guys, mga katiats dyan ang mag-solve niyan at comment ka agad kayo sa video ko. I-pause nyo muna at kung tapos na kayo mag-solve, comment at ipagpatuloy nyo rin kasi i-decode ko rin sa sarili kong decoding. Alright? Okay, so tahimik muna ako. Okay, so time is up. Ako'y babalik na at maraming salamat. Okay, ako naman ngayon. It's my turn. At ngayon ay ating isa-isahin ang mga sign na nandito. Okay, kanina sinabi natin na ang ibon ay nagtuturo yung kanyang tuka papunta sa treasure. Kaya lang wala kasing indicator kung ilang distance, ilang meters ang distance galing sa ibon. Kaya lang ang ating gawin ay tingnan natin kung saan nakaturo yung kanyang tuka. So in this case, dito siya nakaturo sa itaas. Ngayon marami kasing ano dyan sa itaas. Dito sa drawing, meron lang siyang bilog na bato. Kaya kaagad dito natin may isip na nandito sa loob ng bato. Pero meron pang mga sweet spot dyan guys. Dito sa wall ng cave. Pwede dyan. Diba? At kung merong treasure naka-conceal dito sa walls. Halimbawa, kulayan natin ng ibang kulay. Green. Yung sinabi ko sa inyo na paano malaman kung semento yung nandyan sa wall at hindi ang kasama sa design ng cave or natural na bato diyan sa cave. Okay, yung hanapin ay yung sinasabi ko na semento na may halong mga shells na may kulay na pink. Yun kasi ang palatandaan nila kasi pink ay sa mga bulaklak yun na sakura, cherry blossoms. Yun kasi ang paboritong color nila kaya nilalagyan ng kunting pink ang semento at may halong shell. So ako sa palagay ko inspection ako dito sa wall. Tingnan ko yung wall dito sa mga wall na ito. Papunta dito sa itaas. At isa na rin itong bato sa suspect ko. Kasi wala siyang distance ang ibon. Nagtuturo lang. Okay lang kung merong kasama siyang sisiw. Tapos merong pugad. Example kung may sisiw dito. Tapos pugad. Na nakaturo siya. Of course, underneath sa pugad, sa baba ng pugad ang treasure dito. Kaso dito wala, so marami tayong suspect or prospect dito. Ayan, sa mga wall na yan, tingnan maigi yung mga bato kung may kaibang texture or parang mayroong semento na may mga shells na may kulay pink. Yun na yun. So, dito muna tayo sa kabila. Arrow. Dapat kasi ang arrow, meron yung mga guhit na dalawa. At mayroong dot yan, diyan. Kasi lang hindi siguro napansin ng ating ka-TH na mayroong ganun. Arrow kasi may kasama yan na measurement. Minsan isang guhit lang yan na mahaba. Minsan may tuldok yan dyan. Yun ang tingnan nyo guys, yung maliliit na maiksi na mga dash lines na ganyan na kasama ng arrow. Yan kasi indicator ng distance. Ngayon, kasi wala itong indicator ng distance kung ilang meter ba yan, so papunta tayo doon. Tapos pagpunta natin dito ay nakita natin itong glittering sun. Sabi ko kanina, kung spokes yan, alam natin kung ano ang distance ng spokes. Diba? Merong 5 spokes, 7 spokes, 9 spokes. Pinakamalayo sa spokes ay, sa experience ko, ay 13 meters or 13 na malaking hakbang kung sa ground or sa lupa yon sa surface. Kasi dito kakaiba naman ito ito suspended na sa itaas.
At hindi ito spoke sign, ito ay gemstone sign kasi dubli-dubli yung kanyang mga glitters or sinag. Minsan ang meaning niyan ay diamonds. Kaya sa palagay ko ito ay mga gemstones na kung saan ay kung wala dito sa may sign, ito yung pangalawang sweet spot ko at ito yung pinakauna dito. Ito yung number 1 na spot kung saan dyan ko huhukain. At panghuli na itong sa gitna. Pag wala dito sa dalawa, ito yung pangatlo ko, which is ito yung pinaka-kandidato ko. Sa tingin ko ay nandito talaga. Kasi bakit nasabi ko guys? Kasi parang pugad siya, di ba? Nakalagay siya sa... Tingnan nyo kung magpugad yung mga eagle, di ba? Nasa magandang pagkalagay yung pugad. Tulad din ito, para siyang pugad. Kung ating i-imagine, ay may laman siya ng mga itlog. At kung saan itong mga itlog ay nag-symbolize ng gold. So kung ating biyakin itong bato, baka sa gitna niyan or sa loob niyan ay mga gemstones, diamonds, or mga golds, jewelries, ganyan. Okay, so ito yung number 3 sweet spot ko guys. At kung saan ako ay merong buto na sabihin natin 50% ako dito. Tapos 25-25 dito sa dalawa. Total of 100%. So ganyan, hindi muna ako didiretso dyan sa napakadelikado kasi ito. Pag ito ang i-operate natin kaagad, meron siyang lock dito. Para siyang trap. Na kung galawin natin yan ay mahulog yan kung magalaw itong dalawang lock na bato. Yan kasi ay parang keystone na kung tanggalin mo yan, biglang babagsak yan at madaganan ang mga tao dito sa baba. Babagsak yan. Napakalakas ang bagsak niyan. Kung saan napakaraming madisgrasyan yan kung dito mag-operate sa baba. Kaya ang suggestions ko ay dito sa itaas mag-operate ang mga tao. At kung kayang iahon yan, kung maahon at ilagay dito ang boulder at dito biyakin sa itaas. Pero kung kayang ibagsak siya pababa, tanggalin tong mga lock, tapos ihulog siya dito at dito na siya biyakin. Pwede rin yan. Yan ang first option kasi ito ang pinakamadali, ang ibagsak ang bato pababa. Kaysa tanggalin yan dyan, napakalaking effort ang gagawin, di ba? So, mas maganda dito sa baba, ihulog na lang yan, yung boulder na yan na malaki, tapos dito na bibiyakin sa baba. Kaya lang dapat walang tao sa baba. Okay guys? Sa itaas lang muna ang mga tao para iwas disgrasya. Okay, so ano sa palagay nyo guys? Sa akin, ito ang tatlong spot ang aking suspetsa ay mayroon dito sa tinuturo ng ibon. Tapos dito naman sa tinuturo ng glittering sun. So ito yung number 1 ko. Ito yung number 2. At ito yung 50% na sa tansya ko ay nandito yung pinakamalaking nakalagay na yaman. Sa malaking boulders na ito. Enclosed under the rock. Dapat may sign dyan na letter C, di ba? Enclosed in the rock. Pero wala, paiba-iba kasi dito ang bida kasi na sign itong ibon. Kaya alam natin ang ibon nagpupugad diyan sa itaas. Tulad ng mga swift, yung sayaw na ibon na nagpupugad ng mahal na pugad. Yung kasing mahal ng gold, yung timbang ng pugad ng sayaw or swift. Yun ang mga ibon. Ay nagpupugad diyan sa mga yungib. Kaya malamang na ito talaga ang nest ng ibon na ito. Itong aking number 3 sweet spot. Ito guys, ito ay pugad.
Kung ating bigyan yan ng ibang kahulugan, yan ay pugad na may mga itlog na gold or mga diamonds or gemstones. Okay, at ako'y magpaalam na guys. At bago kayo aalis, ay tingnan nyo muna itong mapa na ibigay ko dito sa kauli-hulihang part ng video. Merong free map dyan. Yan ay mapa sa Luzon, sa Infanta, Quezon. Naka-decode na yan. Meron ng mga distansya yan. All you have to do is puntahan na lang at makipag-ugnayan kayo sa mga barangay officials doon or sa government. Okay? So okay, magpaalam na. Maraming salamat. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. And don't forget that if you seek first the kingdom of God and His righteousness, all those things shall be added unto us. Okay? So hindi na ako magtatagal. Bye for now. Thank you so much.